Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Dr. Maria Reyes. Ngayon, pag-uusapan natin ang tungkol sa kababalaghan ng Shepherd's Purse, isang gabay sa kalusugan para sa matatanda. Hindi ko namalayan, umiinit na ang panahon araw-araw. Nag-usbong na ang mga willow tree at namukadkad na ang mga forsythia. Sa panahong ito ng tagsibol, dapat ay masigla at malakas ang pakiramdam ng mga tao. Ngunit kamakailan, sa aking klinika at sa marami kong kapitbahay at kaibigan, iisa ang kanilang reklamo. Maraming nagsasabi, Dr. Reyes, ano ba ang nangyayari sa akin? Maaga naman akong natutulog gabi-gabi at nakakakuha ako ng 8 o 9 na oras na tulog, ngunit paggising ko sa umaga, masakit pa rin ang ulo ko. Parang may nakalagay na tingga. Mayroon ding nagsasabi, oo, ganoon din ang pakiramdam ng aking mga binti. Pagkatapos ng ilang hakbang, mahina at masakit na ang aking mga binti. Wala akong gana gumawa ng kahit ano. Gusto ko na lang nakahiga sa sopa buong araw. Sa ganitong sitwasyon, natural lang na mag-aalala ang mga tao. May malubha ba akong sakit? Kaya, nagmamadali silang pumunta sa ospital para magpa-blood test at x-ray at ipinaskil ang lahat, ngunit nang makita ng doktor ang ulat, sinabi niya, Ninong! Ninang! Wala kayong sakit. Lahat ng inyong mga tagapagpahiwatig ay maayos, ngunit alam natin sa ating puso na hindi maayos ang ating katawan. Parang isang makina na kinakalawang. Gaano man ito paandarin, hindi ito bumibilis. Ano ba talaga ang nangyayari? Mga kaibigan, pakinggan niyo ang payo ni Dr. Reyes. Kung walang natukoy na tiyak na sakit, ngunit pakiramdam niyo ay pagod, walang lakas, at mahina ang inyong mga binti, hindi ito nangangahulugang kayo ay matanda na, kundi isang babala mula sa inyong katawan na kulang na ang inyong gasolina at oras na para magdagdag ng 2 napakahalagang sustansya. Ano ang 2 ito? Ito ay ang potassium at calcium na mahalaga para sa ating buhay. Unahin natin ang potassium. Ang potassium sa ating katawan ay parang kuryente na nagpapanatili sa pagpapatakbo ng isang makina. Kung kulang ang potassium, ang isang tao ay parang isang butas na bola, tuyot, at napakadaling mapagod at mawalan ng lakas. Ang malubhang kakulangan ng potassium ay maaaring makaapekto sa tibok ng puso, na nagiging sanhi ng palpitations at kakulangan sa paghinga. Kahit ang paghinga ay magiging mahirap. Ngayon, pag-usapan natin ang calcium. Ang calcium ay ang reinforced concrete ng ating mga buto. Kung kulang ang calcium, ang mga buto ay parang sirang kahoy na kinain ng anay. Mukhang buo pa rin ito, ngunit walang laman sa loob. Sa panahong ito, natural lang na manghina ang inyong mga binti at mawalan ng lakas. Kung maglakad kayo ng malayo, mararamdaman nyo na hindi nyo na kayang suportahan ang inyong sarili. Sa gabi, madali rin kayong makaranas ng matinding pananakit ng binti. Ang kailangan nating bigyang pansin ay ang katotohanan na tayo ay nasa tagsibol ngayon kung saan ang lahat ng bagay ay lumalago at ang yang energy ay tumataas. Habang umiinit ang panahon, biglang bumibilis ang ating metabolismo, unti-unting bumubukas ang ating mga pores. At dahan-dahang dumarami ang ating pagpapawis. Maari ninyong isipin ito na parang isang kotse na dahan-dahang nagmamaneho sa lungsod, ngunit biglang sumampa sa highway at nagsimulang lumipad ng buong bilis. Ang konsumo ng gasolina, ibig sabihin, ang pagkawala ng trace elements tulad ng potassium at calcium sa ating katawan, ay natural na mas mabilis kaysa sa taglamig. Kung sa kritikal na panahong ito ng matinding pagkonsumo, hindi kayo nakasunod sa bilis ng inyong pang-araw-araw na dieta at hindi nyo na ibabalik ang 2 nawawalang sustansya, natural lang na mapagod ang inyong katawan dahil sa gastos at mawalan ng lakas sa lahat ng ginagawa nyo buong araw. Ito ang protesta ng katawan. Narinig ito, maraming kaibigan ang nag-iisip, Dr. Reyes, dahil napakahalaga ng pagdaragdag ng potassium at calcium, dapat ba akong pumunta agad sa botika
at bumili ng pinakamahal na imported potassium tablet at high calcium tablet para malutas ang problema. Mga kaibigan, huwag kayong mag-aksaya ng pera. At huwag din nating dagdagan ang labis na metabolic burden sa ating mahina na bituka at bato. May iniwan ang ating mga ninuno na isang matalinong kasabihan. Mas mabuti ang food therapy kaysa sa medicine therapy at mas mabuti ang food therapy na sumusunod sa kalikasan. Ngayon, irerekomenda ko sa inyo ang isang napakamura, napakapayak, ngunit may mataas na nutritional value na berdeng gulay na matatawag na siling ng pangangalaga sa kalusugan sa Tagsibol. Hindi ito lumalaki sa high-tech na greenhouse. Lumalaki ito sa mga bukirin, gilid ng kalsada, o kanal sa Tagsibol, o tahimik na nakahiga sa pinakamababang sulok ng palengke. Ang nilalaman nito ng potassium ay 5 beses ng mansanas na isang kilalang prutas na mayaman sa potassium. Ang nilalaman nito ng calcium ay 2 beses ng soybeans na isang kilalang gulay na mayaman sa calcium. Ito ang maalamat na halaman na pinuri ng mga sinaunang herbalist at health expert bilang hari ng mga wild vegetables sa Tagsibol, ang shepherd's purse, maliliit na damo na tumutubo sa bukid. Kung interesado kayo sa inyong sarili at sa kalusugan ng inyong pamilya at gusto ninyong malaman kung paano kumain ng pinakamahusay na pagkain na seasonal para magkaroon ng pinakamahusay na enerhiya, mangyaring mag-click muna sa subscribe button sa ibaba at i-on ang notification bell upang hindi ninyo mapalampas ang higit pang praktikal na impormasyon sa kalusugan sa hinaharap. Dito, ihahayag lamang namin ang mga katotohanan sa kalusugan na bihirang sabihin ng mainstream media. Kung gusto ninyo ang aming ibinahagi, mangyaring i-type ang 1 sa comment section. Ito ang pinakamainit na suporta para sa aming patuloy na paggawa. Inaanyayahan din namin kayong ibahagi sa comment section sa ibaba kung paano kayo kumakain ng shepherd's purse. Ngayon, magtimpla kayo ng isang tasa ng mainit na tsaa at umupo sa isang komportableng posisyon. Ngayon, alamin natin kung gaano kalaki ang health benefits na nakatago sa maliit na damo na ito. Sa malawak na lupain ng ating bansa, ang shepherd's purse ay may iba't ibang pangalan na puno ng lokal na lasa. Sa ilang lugar, tinatawag itong ground vegetable, sa iba naman ay body protection grass, at sa iba pa ay pillow grass o water chestnut. Ito ang isa sa mga unang matitibay na wild vegetables na sumisibol mula sa lupa tuwing tagsibol kapag natutunaw na ang yelo at dahan-dahang umiinit ang lupa. Naaalala ko noong bata pa tayo, sa panahong iyon na lubhang kulang ang materyal na bagay, sa malawak na kanayunan, laganap ang shepherd's purse sa kabundukan, bukirin at gilid ng kalsada. Madalas itong itinuturing na walang halaga, na damo, kung kailan lamang kapos na ang pagkain sa bahay, magdadala sila ng basket at manghuhukay ng kaunting shepherd's purse sa ligaw at hahaluan ito ng magaspang na cornmeal o sweet potato flour at gagawing steamed dumplings para makakain. Ngunit 30 taon na ang nakalipas at tingnan ninyo ngayon ang shepherd's purse. Maaari itong sabihin na lubos na tumaas ang halaga at nakamit nito ang marangyang pagbabago mula sa ugly duckling patungo sa swan. Sa bawat tagsibol, ang mga tao sa lungsod na pinakaalam ang tungkol sa pangangalaga sa kalusugan at pinakamahilig sa kalidad ng buhay ay maagang gigising, magdadala ng eco bag sa palengke at makikipag-agawan sa pagbili ng sariwang wild shepherd's purse. Kung medyo nahuli kayo, siguradong wala na kayong mabibiling kahit isang dahon ng shepherd's purse. Bakit ba napakahalaga ng shepherd's purse ngayon at bakit halos baliw na ang mga tao dito? Una sa lahat, syempre, dahil napakasarap nito, ang lasa na pinagsama ng halimuyak ng lupa at sariwang damo ay hindi mapapantayan ng anumang gulay na lumago sa artipisyal na greenhouse. Ito ang pinakadalisay na lasa ng tagsibol na mararanasan sa bawat kagat. Pangalawa, at pinakamahalaga, dahil napakabihira nito at napapanahon, ang shepherd's purse ay isang espesyal na regalo mula sa kalikasan sa tagsibol. Matapos ang maikling 1
o 2 buwan ng tagsibol, habang patuloy na umiinit ang panahon, mabilis na lumalaki ang shepherd's purse. Namumulaklak ng maliliit na puting bulaklak at nagiging matanda at matigas ang mga dahon, nawawalan ng nutritional value. Kung napalampas ninyo ang ginintuang panahong ito at gusto pa rin ninyong kumain ng pinakasariwa at pinakamayaman sa nutrisyon na shepherd's purse, kailangan ninyong maghintay ng 1 buong taon. Kaya, gaano ba kalakas ang shepherd's purse na ito na pinupuri ng mga tao? Bakit ba ito naglakas loob na tawagin ang sarili nito na hari ng mga wild vegetables? Ngayon, hindi ko kayo pag-uusapan tungkol sa mga ilusyon na teorya. Gagamitin natin ang matibay at konkretong datos mula sa scientific testing para magsalita. Ikukumpara natin ang bawat isa at tinitiyak ko na kumbinsido kayo. Una, tingnan natin ang unang mahirap na tagapagpahiwatig ng shepherd's purse, ang nilalaman ng potassium. Sa ating pang-araw-araw na kaalaman, kung may nagsabi na pagod sila at may pulikat sa binti at kulang sa potassium, ang unang reaksyon ng mga tao sa kanilang isip ay bumili ka agad ng saging o kumain ng mas maraming mansanas. Totoong ang mansanas at saging ay matagal nang itinuturing na mahusay na prutas na mayaman sa potassium. Ngunit, alam ba ninyo kung gaano nakakagulat ang katotohanan? Sa napakahalagang larangan ng kalusugan ng pagdaragdag ng potassium, ang maliit na shepherd's purse ay malayo nang iniiwan ang mansanas at saging. Maaari pa nga itong sabihin na hindi sila nasa parehong antas. Tingnan natin ang napakahalagang datos sa nutrisyon. Sa bawat 100 gramo ng ordinaryong mansanas, ang nilalaman ng potassium ay halos 50 milligrams. Ang medyo mas mahusay na varieties ay nasa mahigit 100 milligrams lamang. Ngunit sa bawat 100 gramo ng sariwang shepherd's purse na inani sa tagsibol, ang nilalaman ng potassium ay kasing taas ng 280 milligrams. Mga kaibigan, kalkulahin ninyo ito sa inyong isip. Ito ay parehong timbang ng ordinaryong mansanas, ngunit 5 beses pa ang dami ng potassium. Ang mineral na ito, ang potassium, ay napakahalaga at sentro sa kalidad ng buhay ng ating mga kaibigan na nasa katamtaman at matatanda. Ito ang pangunahing activating element na nagpapanatili ng normal na excitability ng ating nervous system at muscles at nagtitiyak ng stable na tibok ng puso. Upang mas madaling maunawaan, maaari ninyong isipin ang buong katawan na puno ng nerbiyos at malakas na kalamnan bilang mga kable ng kuryente at mga ilaw sa bahay, at ang elementong potassium na ito ay ang malakas na agos ng kuryente na dumadaloy sa mga kable. Kung kulang kayo sa potassium sa inyong katawan, nangangahulugan ito na may problema ang electrical system at humina ang agos ng kuryente. Kaya, natural lang na hindi sisindi ang mga ilaw o magkislap pa nga. Sa ating katawan, ang pinakakaraniwang panlabas na sintomas ay ang matinding pagkapagod at panghihina ng isang tao. Kahit ang pagtaas ng braso ay magiging mahirap, ang mga kamay at paa ay mabigat, parang may nakatali na gauze, laging inaantok sa araw, at hindi makapag-concentrate sa anumang gawain. Ang mas malala pa, ang kakulangan ng potassium ay maaaring maging sanhi ng paghina ng peristalsis ng tiyan at bituka na nagre-resulta sa matinding bloating at talamak na constipation. Maaari rin itong maging sanhi ng pagkawala ng kakayahan ng puso na mag-contract na nagiging sanhi ng arrhythmia. Sa tagsibol na ito, kung saan mabilis na lumalaki ang yang energy at bumibilis ang metabolismo, ang potassium sa ating katawan ay mabilis na nawawala sa pamamagitan ng pawis at ihi. Sa panahong ito, ang pagkain ng mas maraming sariwang shepherd's purse na isang super high potassium food na nilikha ng kalikasan ay makakatulong na perpektong at ligtas na maibalik ang nawawalang potassium sa ating katawan. Kapag muling dumaloy ang kuryente sa katawan at ang mga kalamnan at nerbiyos ay muling nakakuha ng lakas, ang isang tao ay natural na magiging masigla sa isang gabi at tuluyan ng magpaalam sa pagod at panghihina sa tagsibol
na nagpapababa sa inyo. Pagpapatuloy, tingnan natin ang pangalawang napakahalagang tagapagpahiwatig ng shepherd's purse, ang nilalaman ng calcium. Kapag pinag-uusapan ang pagdaragdag ng calcium sa katawan, lalo na sa pag-iwas sa osteoporosis, maraming kaibigan ang agad na naiisip na lifeline ay ang pag-inom ng gatas araw-araw, pagkain ng mga produkto ng soybeans, o pagluluto ng mamantika na sabaw ng buto na nangangailangan ng oras at pagod. Ang soybeans ay isang kilalang plant-based calcium powerhouse sa nutrition industry. Ngunit mga kaibigan, ang hiwaga ng kalikasan ay madalas na lumalagpas sa ating imahinasyon. Maaari ninyong hindi ninyo maisip na ang shepherd's purse na lumalaki sa ligaw, maliit at hindi kapansin-pansin at kahit na natatapakan, ang kakayahan nitong magdagdag ng calcium ay mas malakas at mas matindi kaysa sa soybeans na kilala natin. Ang datos ay palaging ang pinakamalakas na patunay na hindi nagsisinungaling. Ayon sa mga kalkulasyon ng National Authoritative Nutrition Facts Table, ang nilalaman ng calcium sa bawat 100 gramo ng soybeans ay humigit kumulang 191 milligrams. Ito ay isang napakahusay na resulta sa mga beans. Ngunit, mangyaring huminga kayo ng malalim. Ang nilalaman ng calcium sa bawat 100 gramo ng sariwang shepherd's purse ay umabot sa hindi kapanipaniwalang 294 milligrams. Ang halagang ito ay mas mataas kaysa sa soybeans na itinuturing na calcium supplement Shenki Divine Medicine sa parehong timbang. Kung ihahambing natin ito sa purified milk, ang pinakakaraniwang inumin na iniinom natin araw-araw para magdagdag ng calcium, ang resulta ay mas direkta at mas nakakagulat. Ang calcium content sa bawat 100 milliliters ng mataas na kalidad na purified milk na binibili natin sa supermarket ay humigit kumulang 107 hanggang 120 milligrams. Sa madaling salita, ang calcium content ng parehong dami ng shepherd's purse na inyong kinakain ay halos 3 beses ng calcium content ng purified milk na inyong iniinom. Ano ang ibig sabihin ng malaking paghahambing ng numero na ito para sa ating mga kaibigan na unti-unting tumatanda? Kailangan nating harapin ang isang malupit na katotohanan. Kapag tumanda na ang isang tao, lalo na ang mga kababaihan pagkatapos ng menopause, ang antas ng hormone sa katawan ay bumababa ng husto at ang bilis ng pagkawala ng buto ay nakakatakot tulad ng baha. Ang osteoporosis ay halos isang Damocles sword na nakasabit sa ulo ng bawat matanda. Ito ang pinakakaraniwan at pinakamadaling napapansin na invisible na sakit. Kapag humina ang mga buto, isang maliit na bump sa pang-araw-araw na buhay, isang slip sa banyo, o minsan kahit isang malakas na pagbahin o pag-ubo ay maaaring maging sanhi ng napakalubhang bali, wrist fracture o hip fracture na maaaring maging sanhi ng maraming matatanda na hindi na makabangon. Kapag nangyari ang ganitong antas ng bali, kadalasan ay nangangahulugang kailangan ninyong humiga sa isang nakakaburyong kama sa loob ng kalahating taon o mas matagal pa at kailangan ninyo ng tulong sa pagkain, pag-inom, at iba pa. Hindi lamang kayo ang magdurusa, kundi pati na rin ang inyong mga anak. Maaaring sabihin na ang kalidad ng buhay sa katandaan ay lubos na bumagsak sa isang iglap. Sa tagsibol na ito, ang masiglang shepherd's purse ay isang natural na berdeng plant-based calcium tablet na may awa na ibinigay sa atin ng ina kalikasan. Ang pagkuha ng calcium sa pamamagitan ng pagkain ng gulay ay hindi lamang mas madali para sa ating bituka na digest at absorb, ngunit hindi rin tayo kailangang mag-alala tungkol sa pagiging maasim ng tiyan o bloating tulad ng pag-inom ng chemically synthesized calcium carbonate tablets. Hindi rin natin kailangang mag-alala tungkol sa labis na calcium ions na naipon sa bato na nagiging sanhi ng masakit na bato sa bato. Kailangan lang ninyong magdagdag ng isang shepherd's purse sa inyong hapagkainan sa tagsibol. At habang tinatamasa ang masarap na pagkain, madali at ligtas ninyong madadagdagan ang napakahalagang calcium sa inyong unti-unting nauubos na mga buto na nagpapabago sa inyong mga buto at nagpapanumbalik ng kanilang katatagan. Pagkatapos marinig ito,
Nararamdaman ba ninyo na sapat na ang kababalaghan ng shepherd's purse? Ngunit hindi pa ito sapat. Akala ba ninyo na ang pangunahing kakayahan ng shepherd's purse ay ang mataas na potassium at mataas na calcium lamang? Mali. Malaki ang mali. Ito ay halos isang perpekto, komprehensibo, super nutritional treasure trove. Bukod sa potassium at calcium, ang pinong berdeng dahon at tangkay ng shepherd's purse ay nagtatago ng maraming iba pang magagandang bagay na lubos na kapaki-pakinabang sa katawan ng tao. Bawat isa ay tiyak na tumutukoy sa mga problema sa kalusugan ng ating katawan, sa katamtaman at matatanda. Una, ito ay isang nakatagong high-protein player. Karaniwan nating iniisip na ang karne, itlog, at gatas lamang ang naglalaman ng protina. Ngunit pagkatapos ng pagsusuri, bawat 100 gramo ng shepherd's purse ay naglalaman ng hanggang 2.9 gramo ng mataas na kalidad na plant protein. Huwag ninyong maliitin ang maliit na 2.9 gramo na ito. Kailangan ninyong malaman na sa pamilya ng berdeng gulay na karaniwang naglalaman ng higit sa 90% ng tubig, ang pagkakaroon ng ganitong dami ng protina ay talagang isang bihirang at nangungunang high-protein vegetable. Ang mga plant proteins na ito ay may napakahusay na auxiliary effect sa pag-aayos ng ating mga lumang tissue cells. Pangalawa, ito ay isang malakas na natural na vitamin C bomb. Ang kahalagahan ng vitamin C sa ating katawan ay hindi kailangang sabihin, ito ang pinakamahalagang element upang palakasin ang sariling immune barrier, labanan ang iba't ibang pagpasok ng virus, at alisin ang free radicals sa katawan at labanan ang pagtanda. Ang nilalaman ng vitamin C ng shepherd's purse ay napakataas. Kailangan lang ninyong kumain ng isang maliit na dakot ng sariwang shepherd's purse at ang dami ng vitamin C na inyong nakukuha ay katumbas ng pagkain ng 200 gramo ng kiwi fruit na tinaguriang King of Vitamin C. Mas mataas pa ito kaysa sa mga pulang kamatis na madalas nating kinakain sa tag-init. Sa tagsibol, kung saan madaling kumalat ang mga virus ng trangkaso, ang pagkain ng mas maraming shepherd's purse ay parang pagsusuot ng invisible na bulletproof vest para sa katawan. Bukod dito, isa rin ito sa pinakamahusay na tulong para sa kalusugan ng mata. Maraming matatanda ang mahilig tumingin sa kanilang cellphone at magbasa ng balita. Matagal na silang hindi na nakatiis sa kanilang mga mata at bawat 100 gramo ng shepherd's purse ay naglalaman ng hanggang 2590 micrograms ng beta-carotene. Ano ang ibig sabihin nito? Mas mayaman ito kaysa sa maraming orange at dilaw na gulay. Ang mga plant-based beta-carotene na ito, pagkatapos pumasok sa katawan at ma-metabolize ng atay, ay magiging napakahalagang vitamin A. Para sa mga kaibigan na madalas na nakakaramdam na lumalala ang kanilang presbyopia, tuyo at makati ang kanilang mga mata, lumuluha sa hangin, ito ay isang mahusay na nutrient para sa pagprotekta sa retina visual cells at pag-iwas sa night blindness at cataracts. Sa wakas, ito ay isa ring tapat na panlinis ng bituka. Habang tumatanda tayo, humihina ang peristaltic function ng ating bituka. Ang bawat 100 gramo ng shepherd's purse ay naglalaman din ng 1.7 gramo ng mataas na kalidad na dietary fiber. Bagaman ang mga coarse fibers na ito ay hindi direktang nasisipsip ng katawan, kapag sumisipsip sila ng tubig at lumalaki sa bituka, malaki ang kanilang nadaragdag sa dami ng dumi na nagpapasigla sa mga nerbiyos sa dingding ng bituka. Sa mahabang taglamig na nakalipas, dahil sa lamig ng panahon, kakaunti ang aktibidad at labis na pagkain ng matatamis at mamantika, hindi maiiwasan na naipon ang maraming matagal ng langis, metabolic waste, at lason sa mga kulubot ng bituka. Sa tagsibol na ito, ang pagkain ng shepherd's purse na mayaman sa fiber ay maaaring magamit bilang isang malambot at malakas na maliit na brush upang lubusan na linisin ang bituka sa loob at labas, alisin ang lahat ng basura na nagiging sanhi ng sakit at ibalik ang sariwa at malinis na kapaligiran sa loob ng katawan. Narinig ito, maaaring may ilang kaibigan na nag-iisip, Dr. Reyes,
Dahil napakaganda ng paglalarawan mo sa shepherd's purse at napakakumpleto ng mga epekto nito, pwede ba akong i-freeze ito o gawin itong tuyong gulay para kainin sa tag-init, taglagas, o kahit sa taglamig? Ito ay isang napakagandang tanong. Sa katunayan, mula sa pananaw ng nutritional intake, maaari mo itong kainin sa ibang panahon at masisipsip mo pa rin ang ilang nutrients. Ngunit bilang isang doktor na lubos na nauunawaan ang prinsipyo ng Chinese medicine health preservation, dapat kong sabihin sa iyo nang napakalinaw na ang health benefits na maipapakita nito sa ibang panahon ay hindi kasing galing, kasing epektibo, at kasing agarang makikita kapag kinain ito sa tagsibol. Bakit ko sinasabi ito? Dahil ang Chinese medicine health preservation ay pinakamahalaga sa 8 salita. Heaven and man correspond. Follow the seasons. Nangangahulugan ito na ang physiological function ng ating katawan ay patuloy na nag-a-adjust sa mga pagbabago sa klima ng 4 na panahon. Ang pagkain na ating kinakain ay makakapagpakita lamang ng pinakamalaking health benefits kapag ang intrinsic properties nito ay perpektong tumutugma sa pinakamabilis na pangangailangan ng katawan ng tao sa panahong iyon. Sa tagsibol, ang espesyal na panahong ito na puno ng transisyon, ang katawan ng ating mga matatanda ay nakakaranas ng serye ng malalim at banayad na kemikal na reaksyon at pagbabago. At ang natatanging nutritional properties at medicinal value ng shepherd's purse ay parang isang espesyal na bato at isang epektibong gamot na inilaan ng kalikasan para sa atin sa tagsibol. Sa partikular, sa patuloy na pagkain ng shepherd's purse sa tagsibol, paano nito matutulungan ang ating mga matatanda na malutas ang 4 na kagyat na problema sa kalusugan? Isa-isahin natin itong suriin. Ang unang malaking problema ay upang matulungan kayong harapin ang nakakainis na pagod sa tagsibol upang maalis ninyo ang kalungkutan at maging masigla. May isang napakaklasikong kasabihan ang mga Filipino sa buhay. Pagod sa tagsibol, panghihina sa taglagas, at antok sa tag-init, hindi makagising sa 3 buwan ng taglamig. Sa mga ito, ang pakiramdam ng pagod sa tagsibol ay kadalasang pinakamahirap labanan at pinakamalaki ang epekto sa estado ng buhay sa araw para sa ating mga matatanda. Dahil sa unti-unting paghina ng ki at dugo habang tumatanda, ang enerhiya at lakas ay hindi kasing galing ng mga kabataan na may matibay na enerhiya. Sa tagsibol, habang unti-unting umiinit ang panahon, ang yang energy sa kalikasan ay nagsisimulang lumabas ng husto, sinisira ang pagpigil ng taglamig. Ang yang energy ng ating katawan upang sumunod sa panahon ay nagsisimulang lumipat mula sa panloob na organo patungo sa ibabaw ng katawan. Ang bilis ng metabolismo ay biglang bumibilis sa maikling panahon. Maaari ninyong isipin ito na parang isang lumang makina na tumatakbo na sa loob ng ilang dekada at medyo luma na ang bawat bahagi. Sa taglamig, ito ay nasa low speed, low energy hibernation at power-saving operating mode. Ngunit pagdating ng tagsibol, ang panlabas na kapaligiran ay biglang nangangailangan sa lumang makinang ito na direktang gumamit ng pinakamataas na bilis at magsimulang lumipad ng buong bilis sa proseso ng biglang pagbilis na ito. Upang mapanatili ang ganitong matinding metabolismo, ang pagkonsumo ng iba't ibang enerhiya at nutritional elements ay biglang tumataas. Lalo na ang pangangailangan para sa potassium, isang trace element na parang spark plug ng nervous system at muscles, ay biglang tumataas. Kung sa ganitong kritikal na panahon ng malaking pagkonsumo ng katawan, hindi ninyo agad nasusundan ang ritmo ng inyong pang-araw-araw na dieta at hindi ninyo sinasadya na dagdagan ang mga pagkaing mayaman sa potassium na nagiging sanhi ng bilis ng supply ng potassium, na malayo sa bilis ng pagkonsumo at pagkawala nito sa pamamagitan ng pawis, kung gayon ang electrolyte balance sa loob ng inyong katawan ay ganap na masisira. Kapag kulang sa potassium, ang lumang makina na ito ay mawawalan ng lakas at talagang mararamdaman ninyong pagod at inaantok. Ang pagod na iyon ay nanggagaling sa mga buto,
Pakiramdam ninyo ay parang may mabigat na bagay ang nakabitin sa inyong mga talukap ng mata at gaano man kayo matulog, hindi kayo makagising. Sa araw, madali kayong makatulog ng saglit kapag nakaupo at ang shepherd's purse sa tagsibol, tulad ng detalyadong sinuri natin sa matibay na datos kanina, ay isang napakakaraniwan at kilalang high potassium, low sodium na gulay sa pamilya ng gulay. Ang pagkain nito, kapag kayo ay inaantok at pagod dahil sa pagod sa tagsibol, ay parang pag-inject ng isang malakas na gamot sa puso o pagpapalit ng isang bagong baterya na may matagal na buhay ng baterya sa lumang makina ng katawan na malapit nang maubusan ng kuryente. Ang napakarami at madaling masipsip na potassium ions sa shepherd's purse ay makakatulong na napapanahon na maibalik ang nawalang potassium sa inyong katawan. Sa gayon, mabilis na maibalik ang normal na excitability ng nervous system at muscles at ganap na ibalik ang inyong nawawalang enerhiya at sigla upang masigla ninyong harapin ang bawat umaga ng tagsibol. Susunod, pag-usapan natin ang pangalawang malaking problema na ang pagpapalakas ng ating mga buto upang magkaroon kayo ng malakas na binti at paa at maiwasan ang nakakatakot na pagkadulas. Kung ang mga lolo't lola ay magkakasama at magkuwentuhan at magtanungan kung ano ang pinakakinakatakutan nila ngayon sa yugtong ito ng buhay, matagal na nilang binaliwala ang kayamanan at katanyagan at hindi sila natatakot na hindi sapat ang kanilang kinakain o hindi sapat ang kanilang sinusuot. Ang pinakakinakatakutan at pinakaiiwasan nila sa kanilang puso ay ang dalawang salita: pagkadulas. Kung ang isang kabataan ay nagmamadali sa kalsada at aksidenteng nadulas, magpagulong-gulong sa lupa, tatayo, magpagpag ng alikabok sa kanyang damit, at aalis, walang masama, at matigas ang kanyang mga buto. Ngunit kung ito ay para sa ating mga matatanda na may iba't ibang antas ng osteoporosis, kung sila ay nadulas dahil sa mahina ang binti o hindi nakatayo ng matatag, ang kahihinatnan ay hindi kapani-paniwala. Maaaring hindi lamang ito isang problema sa balat, kundi isang napakamapanganib na comminuted fracture, wrist fracture o hip fracture na maaaring maging sanhi ng maraming matatanda na hindi na makabangon. Kapag nangyari ang ganitong antas ng bali, kadalasan ay nangangahulugang kailangan ninyong humiga sa isang nakakaburyong kama sa loob ng kalahating taon o mas matagal pa. At kailangan ninyo ng tulong sa pagkain, pag-inom, at iba pa. Hindi lamang kayo ang magdurusa, kundi pati na rin ang inyong mga anak. Maari itong sabihin na ang kalidad ng buhay sa katandaan ay ganap na bumagsak sa isang iglap. Dumating na ang tagsibol. Umiinit at maliwanag ang panahon sa labas. Masigla ang mga ibon at bulaklak. Pagkatapos ng isang buong taglamig na nakakulong sa bahay, napakasarap lumabas at maglakad-lakad sa parke, maglakbay sa kanayunan, at makipagkita sa mga lumang kaibigan. Ngunit kapag biglang dumami ang outdoor activities, natural lang na mas mataas ang pagsubok sa kakayahan ng ating mga buto sa binti at tuhod na makayanan ang stress. Kung ang inyong mga buto ay puno na ng butas at walang sapat na calcium support, tataas ng husto ang panganib ng mga outdoor activities. At sa panahong ito, ang napakabihirang high calcium property ng shepherd's purse sa mga berdeng gulay ay naging ating pinakapinagkakatiwalaang anting-anting. Makakatulong ito na patuloy na maghatid ng calcium na nakukuha mula sa pagkain sa katawan ng napakalakas at ligtas upang mapunuan ang calcium na dahan-dahang nawawala dahil sa pagtanda at palakasin ang density ng ating mga buto mula sa loob at dagdagan ang tibay ng buto. Isang eksperto na nag-aaral ng nutrisyon para sa matatanda, ang minsan ay nagsagawa ng tumpak na pagsukat. Sa pag-aakalang normal ang function ng pagsipsip ng inyong bituka, basta kumain kayo ng humigit kumulang 100 gramo ng shepherd's purse sa inyong pang-araw-araw na dieta na halos isang maliit na plato ng damo o pinatamis na gulay, sapat na ito upang matugunan ang 36.7% ng inyong pang-araw-araw na pangangailangan sa calcium. Ang kahusayan na ito ay mas mataas kaysa sa pag-inom ng ilang malalaking tasa ng sabaw ng buto na parang tubig.
hanggat patuloy kayong kumakain sa ginintuang panahon na ito ng tagsibol kung saan lumalago ang lahat at sinasamantala ang pagkakataon upang talagang mapataas ang density ng ating mga buto, magiging matigas at malakas ang mga buto ng binti at magiging malakas ang mga kalamnan ng binti dahil sa pagkakaroon ng potassium. Natural lang na magiging matatag at matibay ang inyong paglakad, mawawala ang pakiramdam ng paglangoy na parang nasa ulap sa ilalim ng inyong mga paa, ang panganib ng pagkadulas dahil sa mahinang binti, na pinakakinakatakutan natin, ay lubos na mababawasan. Maaari pa nga kayong maglakad ng mabilis at sumama sa mga tour group upang makita ang magandang bansa. Ang ikatlong malaking problema ay may kinalaman sa ating mga panloob na organo at pang-araw-araw na emosyon na ang paglilinis ng atay at pagpapalinaw ng paningin upang hindi kayo mainit ang ulo at mas malinaw ang inyong mga mata. Ayon sa teorya ng 5 elements na ipinasa sa loob ng libu-libong taon sa Chinese medicine, ang tagsibol ay malinaw na kabilang sa wood element. At ang wood element na ito, na may mga katangian ng paglago at paglawak, ay tumutugma sa ating atay sa loob ng katawan. Kaya, ang tagsibol at ang atay ay pareho ang qi. Sa tagsibol, habang lumalaki ang yang energy ng kalikasan, ang qi ng atay sa loob ng ating katawan ay natural na magiging napakalakas o medyo hyperactive pa nga upang sumunod sa mga pagbabago sa panahon. Kung sa buong taglamig na nakalipas, labis kayong kumain ng mamantika at masustansyang pagkain para sa init at init na nagre-resulta sa pag-iipon ng maraming basa at init sa katawan, o kung sa inyong pang-araw-araw na buhay, palagi kayong nagkakasakit sa inyong sarili at pinipigilan ang inyong galit sa inyong puso kapag nakakaranas kayo ng hindi kanais-nais na mga bagay na nagre-resulta sa pangmatagalang pagbara ng qi ng atay. Kung gayon sa tagsibol na ito, kapag sumabog ang puwersa ng paglago, ang baradong apoy ng atay ay madaling mawalan ng kontrol at maging labis, tulad ng apoy sa ligaw na pinapairal ng hangin. Kapag sumabog ang apoy ng atay, ang mga problema ay susunod. Ito ay laging gustong umakyat sa itaas na bahagi ng katawan. Kung ang apoy na ito ay umakyat sa ulo at dibdib, ang emosyon ng isang tao ay magiging labis na hindi matatag at madaling magalit at mabilis na mainitin ang ulo at walang makikitang kaaya-aya. Kahit ang isang maliit na spark ay maaaring sumabog at kahit ang sarili ay makaramdam na ang galit ay dumating ng walang dahilan. Kung ang apoy ng atay na ito ay dumaloy sa mga mata sa pamamagitan ng mga meridians, dahil may isang napakaklasikong kasabihan sa Chinese medicine na ang atay ay nagbubukas sa mga mata, ang mga mata ay direktang reaksyon ng qi at dugo ng atay. Kapag sinunog ng apoy ng atay ang mga likido sa mata at ang mga mata ay hindi nakakakuha ng nutrisyon, magkakaroon ng tuyong mata, pagluha, pangangati, pamamaga, pananakit, at kahit madalas na malabo ang paningin at lumuluha sa hangin. Ito ay sa katunayan mga babala mula sa atay. Paano natin ligtas at epektibong mapapatay ang ganitong madalas na mataas na apoy ng atay sa tagsibol? Kung direktang iinumin ninyo ang mga napakapait at malamig na gamot sa Western medicine o Chinese patent medicine o gamot na pampababa ng apoy, ito ay napakalubhang makakasira sa pali at tiyan. Ang apoy ay napapatay, ngunit ang tiyan ay lumalamig din. At sa panahong ito, lumilitaw ang karunungan ng food therapy sa Chinese medicine. Naniniwala ang Chinese medicine classics na ang shepherd's purse ay may malaymag na katangian at matamis na lasa. Napakalakas at napaka-epektibo nitong nililinis ang init ng atay at pinapakalma ang yang ng atay, tulad ng pagpatak ng ulan sa tagsibol. Sa Compendium of Materia Medica, isang klasikong gawa na itinuturing na gulong sa Chinese medicine community, pinuri ni Li Shizhen na iginagalang bilang medical saint ang medicinal value ng shepherd's purse. Isinulat niya sa aklat na ang shepherd's purse ay maaaring makinabang sa qi ng atay, maging mabuti sa tiyan, at magpakinang ng mga mata.
Ang maikling dosenang salita na ito ay napakahalaga. Sa tagsibol, kumain tayo ng mas maraming shepherd's purse na may lamig ng kalikasan. Gamitin natin ito upang mapakalma ang apoy ng atay na nakakasakit sa iba at sa sarili at ayusin ang baradong ki ng atay. Kapag naayos na ang ki ng atay, natural na magiging maayos ang inyong ugali at hindi na kayo magagalit sa maliliit na bagay. Kasabay nito, ang dugo ng atay ay nagiging malinis at napupunta sa mga mata. Ang inyong mga mata ay nakakakuha ng sapat na nutrisyon at malamig na ginhawa at natural na nagiging mas malinaw at komportable. Hindi na kayo kailangang magkuskus ng mata kapag tumitingin sa cellphone o nagbabasa ng dyaryo. Ang ikaapat na malaking problema ay may kinalaman sa kaligtasan ng ating buhay na ang pagpapatatag ng presyon ng dugo at pagbibigay ng isang matibay na proteksiyon sa ating mahina na puso at mga ugat. Sa tagsibol, ang temperatura ng kalikasan ay parang mukha ng isang bata na hindi nakikinig na maaaring magbago ng ilang beses sa isang araw. Ito ay parang roller coaster, mainit at malamig. Minsan, sa tanghali, napakainit na gusto mong magsuot ng maikling manggas, ngunit sa gabi, napakalamig na kailangan mong hanapin ang iyong winter coat. Sa ilalim ng matinding at madalas na pagbabago ng lamig at init, ang ating mga ugat sa buong katawan ay sa pilitang nagdurusa. Kapag naapektuhan ng malamig na hangin, matindi itong kumikipot. At kapag nakakatugon sa mainit na hangin, mabilis itong lumalaki. Ang paulit-ulit na pagpapahirap at pagsubok na ito ay maaring kayanin pa ng mga kabataan na may elastic na mga ugat. Ngunit para sa ating mga matatanda na, ang mga ugat ay nagsimula ng tumanda at maging marupok o may mataas na presyon ng dugo. Arteriosclerosis at iba pang cardiovascular at cerebrovascular diseases, ito ay walang alinlangan na isang napakalaking pagsubok sa buhay at kamatayan na maaaring magbanta sa buhay anumang oras. Mula sa clinical data, ang tagsibol din ang panahon kung saan ang mga matatanda ay madalas na nakakaranas ng stroke, cerebral hemorrhage, myocardial infarction, at iba pang biglaang malalang sakit. Sa kritikal na panahon na ito, ang natatanging high potassium, low sodium nutritional properties ng shepherd's purse ay lalong nagiging mahalaga at nagliligtas buhay. Kasalukuyan, malinaw na ipinapakita ng mahigpit na pananaliksik sa medisina at nutrisyon na ang malaking dami ng potassium ions kapag pumasok sa daluyan ng dugo ng tao ay maaaring aktibo at epektibong mag-promote ng paglabas ng labis na sodium ions na nagiging sanhi ng pagtaas ng presyon ng dugo sa katawan sa pamamagitan ng pag-filter ng bato at mabilis na paglabas sa ihi. Kapag bumaba ang konsentrasyon ng sodium ions sa ating katawan, dahil sa prinsipyo ng osmotic pressure, natural na bumababa din ang labis na tubig na dumadaloy sa mga ugat. Kapag bumaba ang tubig, bumababa rin ang internal pressure na dinaranas ng dating mahigpit na pader ng ugat. Ito ay may napakahusay na auxiliary hypotensive effect sa pag-regulate at pagpapanatili ng katatagan ng antas ng presyon ng dugo sa araw-araw at pag-iwas sa biglaang pagtaas ng presyon ng dugo. Bukod dito, natuklasan din ng mga siyentista sa pamamagitan ng napakatumpak na instrumento sa pagsusuri ng sangkap na ang sariwang dahon at tangkay ng shepherd's purse ay naglalaman ng napakahalagang bioactive plant ingredients tulad ng acetylcholine, kaempferol at maraming flavonoids. Ang maliliit na sustansya na ito kapag pumasok sa sirkulasyon ng dugo ng tao, ay parang isang grupo ng mga walang pagod at napaka-propesyonal na blood vessel scavengers at senior repairmen. Makakatulong sila sa katawan na dahan-dahang palawakin ang mga ugat na naging makitid na at dagdagan ang sirkulasyon ng dugo sa buong katawan. Kasabay nito, epektibo rin silang makapagpapalambot ng mga pader ng ugat na unti-unting tumitigas at nawawalan ng elasticity, na nagpapabalik sa mga ugat ng isang tiyak na antas ng flexibility. Ang mas nakakagulat pa, ang mga sangkap na ito ay nakakatulong din sa tulong ng atay. Nabawasan ang konsentrasyon ng mga mapanganib na kolesterol at triglycerides
sa dugo na madaling maging sanhi ng pagbara ng ugat. Ang lahat ng mga epekto na ito, pinagsama, ay halos katumbas ng pagbibigay sa ating mahina na cardiovascular at cerebrovascular system ng isang custom-made, unbreakable natural na proteksiyon sa tagsibol kung saan ang klima ay pinakahindi matatag at ang mga ugat ay pinakamadaling magkaroon ng problema. Ginagawa nitong malinaw ang ating mga ugat at hindi tumataas ang presyon ng dugo na parang roller coaster. Mas matatag at malakas ang tibok ng puso at ligtas nating nalalasan ang mapanganib na panahon ng tagsibol na madaling maging sanhi ng mga aksidente sa cardiovascular at cerebrovascular. Pagkatapos ng napakaraming detalyadong impormasyon tungkol sa mga kamangha-manghang benepisyo ng Shepherd's Purse, alam ni Dr. Reyes na maraming kaibigan na nanonood ngayon ang halos nalulula na sa laway at gusto nang isara ang video at tumakbo kaagad sa palengke para bumili ng ilang dakot para tikman. Ngunit mga kaibigan, mangyaring maghintay muna. Mahalaga, nauna ninyong intindihin ang mga katangian nito. Bagamat ang wild vegetable na ito ay may libo-libong kabutihan at milagro, kailangan nating malaman na hindi ito isang ordinaryong gulay na maingat na inalagaan sa greenhouse at dumaan sa ilang henerasyon ng artipisyal na domestication. Mayroon pa rin itong hindi pa naamo na wildness mula sa kalikasan. Kung gusto nating kainin ito ng ligtas, at kainin ito ng ganap na malusog, at sipsipin ang lahat ng mahahalagang nutrients nang walang nawawala, kailangan ninyong lubusan na maunawaan muna ang mga katangian nito. Mayroong isang napakahalagang panuntunan sa pagluluto na nagpapasya kung ang pagkain ng Shepherd's Purse ay nakapagpapalusog o nakakasama sa inyong kalusugan, ngunit napakadali itong mapansin sa kusina. Dapat kong taasan ang aking boses dito, mangyaring kunin ang isang pulang panulat at tandaan itong mabuti sa inyong isip. Bago magluto ng Shepherd's Purse, dapat itong lutuin sa kumukulong tubig. Maraming kaibigan na hindi gaanong nauunawaan o upang makatipid ng oras ay bumibili ng Shepherd's Purse na may lupa mula sa palengke. Pagdating sa bahay, hinuhugasan nila ito sa gripo, hinihiwa ng 2 beses, at direktang inihahagis sa kawali para igisa sa itlog o direktang pinapakuluan sa kumukulong tubig para maging plain soup na may berdeng dahon. Masaya pa sila sa pag-iisip na sa ganitong paraan, mapapanatili ang pinakadalisay na lasa ng wild vegetable at ang mahahalagang nutrients ay hindi mawawala sa tubig. Kung ganoon din ang inyong iniisip, dapat kong sabihin sa inyo ng napakaseryoso ngayon na ito ay isang malaking pagkakamali at nagbibiro pa nga kayo sa inyong kalusugan. Bakit ko kailangang bigyang diin ang blanching? Dahil ang Shepherd's Purse, lalo na ang mga lumalaki sa gilid ng bukid at nalalantad sa hangin at araw, ang tangkay at dahon nito ay naglalaman ng medyo mataas na dami ng oxalic acid. Ang oxalic acid na ito sa ating Health Preservation Dictionary ay talagang isang nakakainis na kontrabida at hadlang. Una, sa pinakadirektang karanasan sa lasa, kung ang oxalic acid na ito ay hindi nasira at naalis, agad na mararamdaman ng inyong dila ang isang malakas na pamamanhid kapag kinain ninyo ang ulam na ito. Magkakaroon din ng astringent at kahit medyo mapait na lasa sa inyong bibig. Ito ay lubhang makakasira sa orihinal na sariwa at matamis na lasa ng Shepherd's Purse na nagiging sanhi ng isang masarap na ulam na mahirap kainin. Pangalawa, at ito ang pinakamapanganib at pinakamabilis na makakasira sa ating orihinal na layunin ng pangangalaga sa kalusugan. Napakalawak na nating tinalakay kanina na ang pangunahing layunin ng pagkain ng Shepherd's Purse ay upang dagdagan ang kailangan ng ating katawan na calcium, hindi ba? Ngunit, kung direktang kinakain ninyo ang hilaw na Shepherd's Purse na hindi naalis ang oxalic acid, ang mga oxalic acid molecules na ito ay magiging napakaaktibo at mabilis na makikipag-ugnayan sa mga free calcium ions sa pagkain na nagiging sanhi ng chemical reaction upang makabuo ng isang napakatigas na precipitate na tinatawag na calcium oxalate sa tiyan at bituka. Ang calcium oxalate precipitate na ito
ay hindi kayang digest at absorb ng ating bituka. Ano ang huling resulta? Ang lahat ng napakahalagang calcium na inyong kinain ng may pag-asa at hirap ay ninakaw ng mga magnanakaw na oxalic acid. Ang inyong calcium supplementation plan ay ganap na nabigo at walang silbi. Ang mas masahol pa, kung ang mga maliliit na calcium oxalate crystals na ito ay pumasok sa bato sa pamamagitan ng sirkulasyon ng dugo at sa proseso ng paglabas sa bato dahil sa kakulangan ng pag-inom ng tubig at iba pang dahilan, hindi ito nailabas ng maayos, dahan-dahan silang magtitipon sa bato o urethra. Sa paglipas ng mga taon, madali rin itong madaragdag sa malaking panganib ng pagbuo ng masakit na bato sa bato o bato sa urethra dahil napakakatakot ng oxalic acid. Ano ang tamang paraan ng pagproseso ng shepherd's purse? Napakasimple lang. Kailangan mo lang gumugol ng 2 minuto sa kusina. Una, pakuluan mo ang isang malaking kaldero ng kumukulong tubig sa kawali. Pagkatapos kumulo at magbulubok ang tubig, maglagay ng 2 patak ng mantika sa tubig. Ito ay isang maliit na sikreto sa kusina. Ang mantika ay makakapagpanatili ng kaakit-akit na kulay berde ng shepherd's purse kahit sa mataas na temperatura at hindi ito maninilaw o magiging itim. Pagkatapos, ilagay ang lubusang nahugasang shepherd's purse sa kumukulong tubig at gamitin ang isang slotted spoon upang itulak ito pababa at hayaang lubusan itong lumubog. Mabilis na i-blanch ito sa loob ng halos 1 minuto. Sa prosesong ito, sa sandaling makita ninyo na mabilis na lumambot ang tangkay at dahon ng shepherd's purse at ang kulay ay nagiging mula sa mapusyaw na berde patungo sa madilim na berde, agad na alisin ito sa pamamagitan ng slotted spoon. Pagkatapos alisin, huwag mag-atubiling ilagay ito kaagad sa malamig na pinakuluang tubig o purified water upang mabilis na palamigin. Ito ay tinatawag na cooling at makakatulong upang mapanatili ang crisp texture ng shepherd's purse. Sa wakas, alisin ang cooled shepherd's purse at gamitin ang inyong mga kamay upang bahagyang pigain ang labis na tubig sa loob. Sa tila masalimuot na proseso ng blanching na tumatagal lamang ng 1 minuto, nangyari ang isang himala dahil ang oxalic acid ay napakadaling matunaw sa tubig. Pagkatapos ng isang mataas na temperatura, na mainit na paligo, higit sa 1% ng nakakainis na oxalic acid sa shepherd's purse ay agad na masisira at matutunaw sa blanched water na ating itinatapon. Kasabay nito, dahil napakaikli ng oras ng blanching, ang karamihan sa napakahalagang potassium, calcium, iba't ibang bitamina at crude fiber sa shepherd's purse ay nananatiling buo at mahigpit na nakakulong sa dahon ng gulay. Matapos ang mahalagang hakbang ng blanching, ang wild shepherd's purse ay ganap na naamo at naging masunurin. Ngayon, maaari mo nang gamitin ang iyong mga kasanayan sa pagluluto upang ligtas na tangkilikin ito sa iba't ibang paraan. Upang masulit ang nutrisyon ng shepherd's purse, irerekomenda ni Dr. Reyes ang 4 na pinakanutrisyon at pinakamasarap na klasikong paraan ng pagkain. Isinasaalang-alang ang mga katangian ng pagtunaw at kagustuhan ng mga matatanda. Mangyaring isulat ang mga resipe na ito sa isang maliit na kuwaderno. Inirerekomendang paraan ng pagluluto 1. Shepherd's purse tofu soup. Ito ang pinakasimpleng at pinakamayaman sa calcium na gintong kombinasyon. Ang paggawa ng sopas na ito, na tinatawag na shepherd's purse tofu soup, ay napakasimple sa kusina na kahit ang isang lolo na hindi gaanong nagluluto ay madali itong magagawa. Ngunit huwag ninyong maliitin ito dahil sa pagiging simple nito, ang nutritional value nito sa pananaw ni Dr. Reyes ay tiyak na isang perpektong antas. Ang napakabanayad na katangian nito ay napakaangkop sa mga matatanda na may mahinang ngipin, hirap sa pagmuya, at mabagal ang pagtunaw dahil sa pagtanda. Paano ito gawin? Una, ilagay ang blanched at pinigaan ng tubig na shepherd's purse sa cutting board at hiwain ito ng napakapino. Kung mas pino, mas mainam. Sa ganitong paraan, hindi lamang ito madaling nguyain, ngunit mas madali ring lumabas ang sariwang lasa.
Pagkatapos, bumili ng isang bloke ng pinakasariwang silken tofu o malambot na tofu mula sa refrigerator sa supermarket. Maingat itong hiwain sa maliliit na cubes. Pagkatapos, pakuluan ang sapat na tubig sa kawali. Kung mayroon kayong nilutong chicken stock o bone broth sa bahay upang palitan ng tubig, ang lasa ng sopas na ito ay magiging napakasarap. Kapag kumulo na ang tubig, upang mapanatili ang integridad ng tofu, dahan-dahang ilagay ang hiniwang tofu cubes at pakuluan sa loob ng halos 1 minuto upang mawala ang amoy ng beans at sumipsip ng kaunting tubig. Pagkatapos, ilagay ang pinong hiniwang shepherd's purse sa kumukulong sabaw. Kapag muling kumulo ang sabaw, maghanda ng isang maliit na mangkok. Maglagay ng kaunting cornstarch at tubig at dahan-dahang ibuhos ang starch mixture sa gilid ng kawali. Gamitin ang isang sandok upang haluin itong mabuti at maging isang manipis na sarsa. Ang manipis na sarsa na ito ay napakahalaga. Agad nitong gagawing makapal at malinamnam ang ordinaryong sabaw. Masarap itong inumin at may napakayaman na lasa. Pagkatapos gawin ang sarsa, basagin ang isang sariwang itlog at dahan-dahang ibuhos ang itlog sa kumukulong kawali tulad ng paghila ng hibla upang agad itong maging solid at bumuo ng magagandang egg drop na parang ulap. Sa wakas, kailangan lang maglagay ng kaunting asin para maglagay ng base flavor at bago alisin sa kawali. Maglagay ng 2 o 3 patak ng purong sesame oil sa ibabaw ng sopas para sa amoy. Kumpleto na ang sopas na ito. Nasaan ang kahanga-hangang bahagi ng sopas na ito? Ang pangunahing punto ay ang malakas na kombinasyon. Sinabi natin kanina na ang shepherd's purse ay ang calcium king ng mga gulay at ang tofu ay isang kilalang calcium-rich ingredient na gawa sa soybeans. Ang dalawang ito na premium ingredients ay magkasama, ang epekto ng calcium supplementation ay tiyak na dadami. Ang mas bihira pa, ang tofu ay mayaman sa mataas na kalidad na plant protein at ang itlog na idinagdag natin sa huli ay mayaman sa madaling masipsip na animal protein. Ang plant protein at animal protein ay nakakamit ang pinakamahusay na blending at nutritional complementation sa sopas na ito. Napakakumpleto ng nutritional structure. Ang mainit na sopas na ito ay inihanda sa hapagkainan. Ang lasa ay banayad ngunit napakasarap at walang kahit anong mamantika. Ang berdeng shepherd's purse crumbs, puting tofu cubes, at ginintuyuang egg drop sa mangkok ay may sariwa at kaakit-akit na kulay. Ang tiningnan lang ito ay nagpapagana na. Hindi lamang ito makakatulong na may mapunuan ang nawalang calcium, ngunit ang fluid soup na ito ay halos walang pasanin sa bituka at napakadaling digest at absorb. Pinakaangkop ito sa tagsibol na may kaunting lamig, sa umaga o sa gabi kapag walang gana at gusto ng magaan at madaling matunaw na pagkain. Uminom ng isang malaking mangkok para mainitan ang tiyan at puso. Inirerekomendang paraan ng pagluluto. Shepherd's purse na may dried tofu. Ito ang pinakaklasiko at pinakamainam na pampagana na pwedeng magpabalik ng gana sa pagkain. Ang ulam na ito ay isang regular na paborito sa hapagkainan tuwing tagsibol sa maraming pamilya sa Jiangnan na mahilig sa masarap na pagkain. Maituturing itong isang obra maestra ng seasonal cold dish sa tagsibol. Ang pinagkakatuwaan dito ay ang lasa ng tagsibol na sumasayaw sa dila. Ang paggawa ng ulam na ito ay napakasimple din. Una, ilagay ang shepherd's purse sa kumukulong tubig para i-blanch. Mabilis na ipasa sa malamig na tubig para mapanatili ang kulay berde, pagkatapos ay pigain ng bahagya ang tubig gamit ang inyong mga kamay. Tandaan, huwag masyadong pigain hanggang maging tuyo na parang kahoy. Panatilihin itong medyo basa. Ilagay sa cutting hood at hiwain ng pino. Pangalawa, pumunta sa palengke at pumili ng 5-spice dried tofu na kulay tsokolate. May amoy ng 5-spice ingredients at may elastic at chewy texture. Pagkatapos bilhin, hiwain ito sa maliliit na cubes na katulad ng laki ng hiniwang shepherd's purse. Pangatlo, kumuha ng malaking malinis na mixing bowl
At ilagay ang hiniwang shepherd's purse at dried tofu cubes. Tungkol sa pampalasa ng ulam na ito, dapat kong ibahagi sa inyo ang isang sikreto. Huwag kailanman maglagay ng kung ano-anong 13 spice, MSG, oyster sauce, at iba pang malakas na lasa ng industrial seasonings. Ang mga ito ay ganap na tatakpan ang mahalagang natural na lasa ng Wild Shepherd's Purse. Kailangan mo lang maglagay ng sapat na refined salt at kaunting asukal para pampasarap. Tandaan, kaunting asukal lang na hindi mo malalasahan ang tamis sa wakas. At ito ang pinakamahalagang hakbang. Ibuhos ang 2 kutsara ng purong sesame oil at gamitin ang chopsticks para haluin itong mabuti. Maaari nang ihain ang ulam na ito. Ang kakanyahan ng cold dish na ito ay nasa pagiging sariwa. Ang shepherd's purse mismo ay may kaunting halimuyak ng damo at kaunting tamis na natatangi sa wild vegetables na ibinigay ng kalikasan. Kapag ipinares ito sa 5-spice dried tofu na mayaman sa lasa ng beans at may chewy texture, ang pagbangga ng mga lasa ay napakahiwaga. Kumain ng isang kagat at nguyain ng maingat. At ang buong bibig ay puno ng purong damo. Ito ay isang mahusay na pampagana na maaaring tangkilikin habang umiinom at ito rin ang perpektong katuwang sa isang mainit na mangkok ng sinigang sa umaga. Pagkatapos ng mahaba at mamantika na taglamig, mabilis nitong maibabalik ang inyong mga panlasa sa tagsibol na medyo tamad at mabagal at maibabalik ninyo ang kasiyahan sa pagkain. Inirekomendang paraan ng pagluluto. 3. Shepherd's Purse Pork Dumplings. Ito ang pinakamasarap at pinakabusog na pangunahing pagkain. Kung ang mga naunang vegetarian dishes at sopas ay nagpaparamdam sa inyong kulang sa mantika sa tiyan at sa tagsibol na ito na kailangan pa ring kumonsumo ng kalorya, gusto ninyong kumain ng isang bagay na may karne, ngunit nag-aalala rin kayo sa mantika at pasanin sa tiyan na dala ng pagkain ng maraming karne. Kung gayon, ang sikat na Shepherd's Purse Pork Dumplings na ito ay tiyak na ang pinakamahusay na solusyon sa inyong kontradiksyon. Ang susi sa paggawa ng dumplings na ito ay ang perpektong paghahalo ng palaman at gulay. Una, personal na pumili ng isang piraso ng baboy na kulay pula, may balanse ng taba at payat. Mula sa front shoulder, inirekomenda ko na pumili kayo ng ratio na 3 bahagi na taba at 7 bahagi na payat. Ang masyadong payat ay magiging tuyo ang dumplings, at ang masyadong mataba ay magiging mamantika. Pagkatapos hugasan, upang mapanatili ang texture, mas mainam na hiwain ito ng pino sa pamamagitan ng kamay. Huwag gumamit ng meat grinder. Ang palaman na gawa sa kamay ay may kaluluwa. Ilagay ang hiniwang karne sa isang mangkok. At dahan-dahang lagyan ng tubig na may sibuyas at luya ng paunti-unti upang ang palaman ay sumipsip ng tubig at maging malambot. Pagkatapos, isa-isang lagyan ng light soy sauce para sa lasa, kaunting dark soy sauce para sa kulay, at sapat na asin. Gumamit ng ilang chopsticks at patuloy na haluin ng mabilis sa parehong direksyon hanggang maging malapot at malagkit ang palaman at magkaroon pa nga ng hibla. Ngayon, ang highlight, ilagay ang blanched at pinitpit na shepherd's purse na hiniwang pinudito ko muling bigyang diin. Ang shepherd's purse na ginagamit sa dumplings, huwag itong pigain ng masyadong tuyo. Kailangan itong panatilihin ng ilang natural na juice sa dahon upang ang dumplings ay magkaroon ng sabaw kapag niluto. Ibuhos ang medyo basa na hiniwang shepherd's purse sa palaman na handa na at haluin ng mabuti gamit ang chopsticks. Sa wakas, upang maiwasan ang paglabas ng tubig ng gulay habang ginagawa ang dumplings, at upang magdagdag ng amoy, kailangan mong pantay-pantay na ibuhos ang isang layer ng pinakuluang at pinalamig na cooking oil o sesame oil sa ibabaw ng palaman upang mahigpit na masil ang tubig sa gulay. Pagkatapos, maaari mo nang gamitin ang sarili mong dough para balutin ang palaman na may lasa ng tagsibol sa bawat bilog na dumpling. Ang ganda ng shepherd's purse pork dumplings na ito
ay mararamdaman mo lamang kung personal mong kakagatin ang isa, bagamat masarap ang baboy, kung puro karne lang ang kakainin, mabilis kang makaramdam ng pagkasuya at kahit pagkasuka. Ngunit ang natatanging sariwang amoy ng wild grass na inilalabas ng shepherd's purse ay halos ang pinakanatural at pinakamahimalang panlaban sa pagkasuya ng baboy. Kapag inilagay mo sila sa isang saradong espasyo na binubuo ng parehong dough at niluto sa kumukulong tubig, nangyari ang isang kamangha-manghang chemical reaction. Ang medyo tuyo na fiber ng shepherd's purse ay lubos na sumipsip ng rich oil na lumabas mula sa baboy sa mataas na temperatura at naging mamantika, malambot at may mahusay na texture. Ang dating mabigat na baboy ay lubusang humalo sa sariwang juice na inilabas ng shepherd's purse at naging napakasarap. Kahit kumain ka pa ng marami, hindi ka makaramdam ng pagkasuya. Kapag sabik mong inilagay sa bibig ang isang mainit na dumpling na kakatapos lang lutuin at dahan-dahang kinagat ang matibay na dough, ang napakasarap at hindi mamantika na juice ay agad na kumalat sa bibig. Ang matinding lasa na natatangi sa tagsibol ay direktang sumabog sa iyong panlasa na parang paputok, batay sa karanasan ng isang taong dumaan na. Lubos kong inirerekomenda na. Isinasaalang-alang ang maikling panahon ng pagdating ng sariwang shepherd's purse. Maaari kang bumili ng ilang kilo ngayon habang mura at sariwa pa ang shepherd's purse sa palengke. Sa weekend, tawagan ang iyong asawa o mga anak at magkasama ang buong pamilya na gumawa ng dose-dosenang o kahit daan-daang shepherd's purse dumplings. Pagkatapos gawin, ayusin ito ng maayos sa isang tray at ilagay sa freezer ng refrigerator para tumigas. Sa ganitong paraan, kung sakaling mapagod ka pagkatapos mag-ehersisyo at ayaw mong magluto o bigla kang mangarap ng lasa ng tagsibol, maaari kang kumuha ng isang plato mula sa freezer at pakuluan sa kumukulong tubig. Hindi lang ito magpapagaan sa iyong pagod sa pagluluto at napakabilis, kundi lubos din nitong matutugunan ang iyong pagnanais sa masarap na pagkain. Ito ay isang matalinong paraan upang makakuha ng maraming benepisyo. Inirerekomendang paraan ng pagluluto. Shepherd's Purse Congee. Ito ang pinakamasarap na paraan ng pagkain at pinakanapapalasa ang kagandahan ng mga sinaunang tao. Sa pinakahuling paraan ng pagkain na ito, kailangan nating balikan ang kasaysayan at pag-usapan ang isang sikat na tao sa kasaysayan ng kulturang Sino. Ang dakilang manunulat na ito ay si Su Dongpo ng dinastiyang Song. Hindi lamang mahusay si Master Su sa paggawa ng tula at sanaysay, kundi siya rin ay isang mahusay na mahilig sa pagkain na may mataas na pamantayan. Kasabay nito, siya rin ay isang mahusay na folk health expert. Ayon sa alamat, si Su Dongpo ay paulit-ulit na ibinaba ang ranggo ng korte dahil sa kanyang prangka at matapang na pananalita at ipinatapon sa malalayong lugar tulad ng Huangzhou. Napakahirap ng kanyang pamumuhay at hindi man lang siya makakain ng karne. Sa mahirap na kalagayan na iyon, ang likas na optimistikong si Su Dongpo ay naghahanap ng masarap na pagkain sa kalikasan. Partikular niyang kinagiliwan ang pagkuha ng sariwang shepherd's purse sa ligaw upang gawing sopas o congee. Gumawa pa nga siya ng isang sanaysay na pinamagatang shepherd's purse soup na naipasa sa mga henerasyon, kung saan lubos niyang pinuri ang sariwang lasa at health benefits ng shepherd's purse. Labis pa nga niyang ipinahayag na ang sopas na gawa sa shepherd's purse ay kahit pa mayaman ang pagkain, hindi ito makakapareho. Nangangahulugan ito na kahit pa maraming masasarap na pagkain, hindi ito makakatalo sa lasa ng shepherd's purse soup. Makikita natin kung gaano niya pinupuri ang masarap na ulam na ito. Ang paggawa ng dongpo soup sa bahay para sa mga ordinaryong tao ay talagang simple. Araw-araw, kapag nagluluto ka ng congee sa umaga o gabi, maging ito man ay masarap na bigas na congee o spleen-strengthening millet congee, maghintay ka sa tabi ng kalan. Hanggang sa ang bigas sa kaldero ay ganap na lumambot at ang buong kaldero ng congee ay nagsimulang magkaroon ng isang patong ng bigas na mantika at ang congee
ay naging napakalapot at makapal. Ilagay ang handa ng shepherd's purse na nablanch at hiniwang napakapino ayon sa paraan na itinuro natin kanin, tulad ng pagwiwisik ng tinadtad na sibuyas sa kumukulong congee. Pagkatapos, gamitin ang isang sandok at dahan-dahang haluin sa isang direksyon at pakuluan sa mahinang apoy sa loob ng 2 o 3 minuto upang ang sariwang amoy ng shepherd's purse ay lubos na humalo sa bawat butil ng congee. Sa wakas, kailangan lang maglagay ng kaunting asin sa kaldero upang lumabas ang lasa. Hindi na kailangan ng anumang labis na pampalasa at maaari nang patayin ang apoy at ihain kapag inilagay mo ang mainit na shepherd's purse congee sa harap mo at tinitigan mo ito. Ito ay parang isang larawan ng tagsibol. Sa ibabaw ng gatas na puti, malapot na congee, may mga piraso ng luntiang shepherd's purse na puno ng sigla. Ang tiningnan lang ang sariwang kombinasyon ng kulay ay sapat na upang agad na mapabuti ang iyong nakakainis na kalooban at mapataas ang iyong gana. Gamitin mo ang sandok upang kumuha ng isang kagat at ilagay sa bibig. Ang lasa ay napakatamis at purong. Ang sariwang amoy ng bigas ay hinaluan ng natatanging halimuyak ng wild vegetable na ibinigay ng kalikasan. Ang dalawang lasa ay nagsasama-sama at dahan-dahang dumadaloy sa tiyan sa pamamagitan ng lalamunan. Ang tila malabnaw na shepherd's purse congee na ito ay napakahalaga para sa ating mga matatanda, lalo na sa umaga paggising kapag walang laman ang tiyan at hindi pa ganap na gumising ang pali at tiyan at walang gana, o sa gabi bago matulog kapag ayaw kumain ng masyadong marami at gusto ng magaan at madaling matunaw na pagkain. Ang mainit na shepherd's purse congee na ito ay hindi lamang mahusay na nagpapalusog at nag-aayos ng ating mahina na kinang tiyan sa pamamagitan ng init ng congee, kundi nakakakuha rin ng potassium, calcium at iba pang nutrients na kailangan ng katawan sa pamamagitan ng shepherd's purse. Bukod pa rito, sa sandaling yumuko ka para uminom ng congee, para kang naglalakbay sa libu-libong taon at nakakaramdam ng koneksyon sa puso sa optimistikong manunulat na si Su Dongpo at tinatamasa ang kagandahan ng mga sinaunang tao na nagmamahal pa rin sa buhay sa gitna ng kahirapan. Ito ay talagang isang matataas na paraan ng pangangalaga sa kalusugan na nagpapalusog sa katawan at isip. Siyempre, si Dr. Reyes, na nakikipag-ugnayan sa mga tao sa ospital sa buong buhay niya, ay alam na alam ang mga praktikal na paghihirap sa buhay ng mga ordinaryong tao. Alam ko rin na bagamat labis kong pinuri ang shepherd's purse bilang isang tunay na magandang bagay, ito ay isang wild vegetable na umaasa sa natural na kapaligiran. Napakalimitado ito sa geographical na pamamahagi at panapanahong klima. Ang ilang kaibigan na nakatira sa malalayong lugar sa Hilaga o ang ilan na hindi nakahabol sa maagang pamilihan dahil sa hirap sa paglalakad ay maaaring makaranas ng ganitong nakakahiya na sitwasyon. Pagkatapos makinig sa programa ni Dr. Reyes, masigla silang kumuha ng basket at pumunta sa palengke, ngunit pagkatapos maglakad sa bawat sulok at magtanong sa bawat magsasaka, wala silang mabili na sariwang shepherd's purse. Sa ganitong sitwasyon, huwag kayong panghinaan ng loob. Ang inakalikasan ay palaging napakagaling at hindi kailanman magpapakita ng paboritismo kung wala talagang shepherd's purse sa inyong basket ngayon o kung nakakain na kayo ng shepherd's purse sa loob ng 1 linggo. Kahit masarap ito, gusto ninyo ring subukan ang bagong lasa, irerekomenda ko sa inyo ang sumusunod na 3 iba pang mataas na potassium at mataas na calcium spring vegetables na sumisikat din sa romantikong tagsibol. Sila ay parang perpektong kapalit ng shepherd's purse. Bawat isa ay may sariling natatanging katangian at sulit na bilhin at kainin ng marami ngayong tagsibol. Ang ikalawang kapalit, amaranth, ang red and green double kill na tinawag ng mga tao bilang gulya ng mahabang buhay. Bagaman ngayon ay tagsibol pa lamang, pagkatapos ng kaunting panahon sa pagitan ng tagsibol at tag-init,
May isang gulay na mabilis na sasakupin ang iba't ibang stall sa palengke at magiging pangunahing bida. Ito ay ang amaranth na pamilyar sa lahat. Karaniwan nating nakikita ang amaranth sa palengke sa dalawang uri. Ang pulang amaranth na may lilang-pulang dahon at ang berdeng amaranth na may berdeng dahon. Kapag nakita ninyo ito sa palengke, huwag ninyong maliitin ito dahil mura lang ito. Sa ating tradisyon ng pangangalaga sa kalusugan, ang amaranth ay may napakatunog at iginagalang na reputasyon. Gulay ng mahabang buhay. Ang dahilan kung bakit ito karapat-dapat sa pamagat na ito ay dahil sa matatag na nutritional value nito. Tingnan natin ang dalawang pinakamahalagang tagapagpahiwatig ngayon. Ang nilalaman ng potassium ng amaranth ay namumukod tangi. Umabot ito sa kamangha-manghang 340 mg per 100 grams. Sa tagapagpahiwatig na ito, mas mataas pa ito ng kaunti kaysa sa ating pangunahing karakter na shepherd's purse ngayon. Ito ay talagang isang super king sa larangan ng potassium supplementation. At ang nilalaman ng calcium nito ay hindi rin maliit, umabot sa humigit kumulang 187 mg per 100 grams. Bagamat hindi ito kasing laki ng shepherd's purse, ito ay tiyak na isang nangungunang estudyante sa mga gulay. Ngunit ang tunay na sandata ng amaranth na mas nakakagulat ay ang napakataas na nilalaman nito ng folic acid. Ang amaranth ay halos isang folic acid powerhouse sa mundo ng gulay. Ayon sa authoritative tests, ang nilalaman ng folic acid nito ay 46 na beses ng pipino na madalas nating kinakain sa tag-init. Maraming matatanda ang maaaring magtaka, Dr. Reyes. Hindi ba ang folic acid ay iniinom lamang ng mga kabataan na nagpaplano magbuntis upang maiwasan ang congenital malformations ng fetus? Ano ang gamit nito sa ating mga matatanda na may puting buhok? Ito ay dahil, alam ninyo ang isa, ngunit hindi ang isa. Ang folic acid ay may napakahalagang papel sa pagprotekta sa kalusugan ng utak at ugat ng mga matatanda. Una, ang sapat na folic acid ay lubos na epektibong nagpapalusog sa ating unti-unting tumatandang nerve cells ng utak. Ito ay may napakapositibong medikal na kahalagahan sa pag-iwas at pagpapabagal ng Alzheimer's disease na nagdudulot ng desperasyon sa maraming pamilya. Pangalawa, at ito ang pinakamahalagang punto, ang folic acid ay makakatulong sa ating katawan na makabuluhang bawasan ang konsentrasyon ng isang mapanganib na substance na tinatawag na homocysteine sa dugo. Ang homocysteine na ito ay isang independent risk factor para sa cardiovascular at cerebrovascular diseases. Ang pagbaba nito ay may hindi mapapalitan at napakahalagang papel sa pagprotekta sa ating mahina na cardiovascular at cerebrovascular system at pag-iwas sa nakamamatay na stroke at myocardial infarction. Kaya, paano natin kakainin ang amaranth na puno ng kayamanan? Napakasimple lang. Kung mas maganda ang sangkap, mas hindi kailangan ang komplikadong pagluluto. Ang pinakaklasiko at pinakamainam na paraan upang mapanatili ang nutrisyon ay ang stir-fried amaranth na may bawang. Ilagay ang ilang butil ng bawang sa cutting board, durugin ito ng husto, at hiwain ito ng pino. Pagkatapos, iprito ito sa mainit na mantika hanggang sa lumabas ang mabangong amoy ng bawang. Pagkatapos, ilagay ang nahugasan at pinatuyong amaranth sa kawali at mabilis na igisa sa mataas na apoy. Kailangan lang maglagay ng asin para sa lasa. Kapag nakita ninyo na lumambot ang dahon, maaari na itong alisin sa kawali, lalo na ang pulang amaranth. Ang sabaw nito ay may napakakaakit-akit na kulay lila. Kung hahaluin ninyo ang pulang sabaw ng gulay na ito sa bigas, ito ay magiging napakasarap at pampagana. Ang pangatlong kapalit, kawayan, bamboo shoots, ang unrivaled fresh taste of spring na pinuri ng mga sinaunang tao. Sa lugar ng Jiangnan, may isang popular na kasabihan na nagsasaad na kung gusto mo ng sariwang lasa, kailangan mong kainin ang kawayan sa tagsibol. Ang ibig sabihin nito ay kung gusto mong tikman ang pinakamatindi at sariwang lasa ng kalikasan ngayong tagsibol,
Hindi mo pwedeng laktawan ang kawayan na kakasibol lang mula sa lupa. Bagamat hindi masyadong mataas ang nilalaman ng calcium ng kawayan at hindi kasing kinang ng shepherd's purse, ito ay talagang isang nakatagong at mahusay na taga-suporta ng potassium. Ayon sa pagsusuri, ang nilalaman ng potassium sa loob nito ay umabot sa kahangahangang 300 milligrams per 100 grams. Ang pagkain ng kawayan ay makakatulong din na maibalik ang enerhiya na nawala sa tagsibol. Bukod pa rito, mayroon ding isang napakakitang-kita na katangian ng kawayan na mahirap pantayan ng ibang gulay at ito ay ang katotohanan na ang matigas at malutong na laman ng kawayan ay mayaman sa napakarami at mataas na kalidad na natural na dietary fiber. Ang matigas na plant fiber na ito ay parang isang malakas na bulldozer sa ating bituka. Kapag kinain mo ito, malakas nitong pinapasigla at pinapabilis ang regular na peristalsis ng bituka na lubos na nakakatulong sa bituka na digest ang pagkain. Para sa mga matatanda na matagal nang nagdurusa sa talamak na constipation dahil sa paghina ng digestive system at madalas na hindi makadumi sa loob ng ilang araw, ang kawayan ay halos isang natural na laxative na inireseta ng kalikasan na makakatulong na lubusan na linisin ang matagal ng basura sa bituka. Pagdating sa pagluluto ng kawayan, maraming paraan. Ang pinakaklasiko at nakakagutom ay ang braised spring bamboo shoots na may makapal na sarsa at mantika. Ang sariwang kawayan ay hinihiwa sa malalaking piraso, igisa sa kawali at sumisipsip ng toyo at asukal. Kapag kinain, ang labas ay maalat tamis at ang loob ay malutong at sariwa. O maaari mo rin itong igisa sa maalat na cured pork o hiwain sa malalaking piraso at pakuluan sa isang kaldero ng gatas na puting sabaw ng buto. Ang natatanging sariwa at matamis na lasa ng kawayan ay agad na magpapataas sa kaluluwa ng buong ulam at tiyak na gagawin nitong kumain ang bawat isa ng 2 mangkok ng bigas. Ngunit si Dr. Reyes, bilang isang doktor, ay kailangan ding seryosong magbigay ng paalala dito, bagamat napakasarap ng kawayan. Sa pananaw ng Chinese medicine, ito ay isang gulay na may malamig na katangian. Bukod pa rito, dahil napakarami at matigas ang fiber nito, kung mayroon kang malubhang ulcer sa tiyan, talamak na gastritis, o malubhang problema sa tiyan, at sumasakit ang tiyan sa kaunting matigas na pagkain, kailangan mong kontrolin ang iyong bibig kapag kumakain ng kawayan. Subukang kumain ng kaunti. At kung minsan ay nagugutom ka at kumain ng kaunti, kailangan mo itong huyain ng husto hanggang maging malambot na parang putik bago lunukin. Huwag itong basta lunukin dahil maaari itong makasugat sa iyong lining ng tiyan at maging sanhi ng matinding pananakit ng tiyan o kahit pagdurugo ng tiyan. Ang pang-apat na kapalit, ang chives. Ang malakas na bida na tinawag ng mga sinaunang tao na rising young grass sa tagsibol. May isang sikat na kasabihan sa pagkain ang mga sinaunang tao. Ang maagang chives sa tagsibol, ang huling kawayan sa taglagas. Ang ibig sabihin nito ay ang unang at pangalawang pag-ani ng chives nakakatapos lang anihin sa tagsibol. Bakit napakataas ng katayuan ng chives sa tagsibol? Dahil ang mga ugat ng chives na nakabaon sa ilalim ng lupa ay tahimik na nakakolekta ng enerhiya sa buong taglamig, na sumisipsip ng lahat ng esensya ng lupa. Sa tagsibol, kapag sumisibol ito, ang mga dahon ng chives ay ang pinakamabigat at pinakamalapad, at ang nilalaman ng tubig ay ang pinakamarami. Ang lasa nito ay ang pinakamatindi at pinakamatamis. Kasabay nito, ito rin ang ginintuang panahon na pinakamalusog sa katawan sa buong taon. Tingnan natin, napakahusay din ng nilalaman ng potassium nito. Bawat 100 gramo ng chives ay naglalaman ng humigit kumulang 244 milligrams ng potassium. Makakatulong din ito sa atin na mabawi ang enerhiya at labanan ang pagkapagod sa tagsibol. Ang mas mahalaga, mula sa teorya ng medicinal properties ng Chinese medicine, ang chives ay may mainit na katangian. Sa maagang tagsibol, kapag ang panahon ay mainit at malamig, at ang yin qi
ay hindi pa ganap na nawala. Ang pagkain ng mainit na chives ay parang pag-iilaw ng isang banayad na apoy sa vital gate ng katawan. Napaka-epektibo nitong nagpapainit ng yang ng bato sa ating katawan at nagtataboy ng sipon. Para sa mga matatanda na nakakaramdam ng sakit sa likod at binti at madalas na umiihi sa gabi sa tagsibol, ito ay isang mahusay na food therapy. Bukod pa rito, ang napaka-espesipiko at para sa ilan ay nakakabingi na maanghang na amoy ng chives ay isang magandang bagay. Ang amoy na ito ay may napakalakas na kakayahang tumagos. Maaari itong pumasok sa meridian ng atay at makatulong na palayain ang ki ng atay na barado sa dibdib dahil sa paninikip ng damdamin at ayusin ang daloy ng ki. Kasabay nito, lubos din nitong pinapabuti ang gana na humina sa tagsibol. Pagdating sa pagluluto ng chives, maraming paraan. Ang pinakasimple at pinakaklasiko ay ang stir-fried chives with scrambled eggs. Ang ginintuang itlog ay bumabalot sa luntiang chives. Nagkakasama ang nutrisyon o maaari ka ring magprito ng chives na may hipon para sa kaunting karangyaan. Ang sariwang amoy ay halos makapagpatulo ng laway ng isang tao. Ito ang mga karaniwang ulam na hindi maaaring mawala sa hapagkainan ng mga ordinaryong tao sa tagsibol at hindi sila magsasawa sa pagkain. Pagkatapos pag-usapan ang lahat ng kamanghamanghang benepisyo ng shepherd's purse at ang mahusay na mga kapalit nito, kailangan kong, tulad ng isang mapagmalasakit na tagapamahala, maglagay ng ilang red lines sa pagkain ng shepherd's purse. Mga kaibigan, ang tamang pagkain ay para sa kalusugan at ang maling pagkain ay maaaring makasakit. Ang mga mahahalagang paalala na ito ay kailangan ninyong tandaan ng mabuti. Unang red line, para sa inyong kaligtasan sa buhay, huwag kailanman maghukay ng wild vegetables sa ligaw. Sa tagsibol na ito, madalas kong nakikita ang maraming retiradong kaibigan sa weekend na naiinip sa bahay. Ginagawa nilang libangan ang paghuhukay ng shepherd's purse at iba pang wild vegetables sa damuhan ng parke o sa berdeng lugar sa gilid ng kalsada. Pakiramdam nila ay nag-ihersisyo sila at nakakaranas ng kasiyahan sa pagiging malapit sa kalikasan. Bukod pa rito, ang mga gulay na nahukay ay hindi kailangan bayaran. Mga kaibigan, pakinggan ninyo ang napakaseryosong payo ni Dr. Reyes. Ang tila pagbabalik sa kanayunan na ito ay sa katunayan nagtatago ng napakalaki at marahil nakamamatay na panganib sa kalusugan sa kasalukuyang lipunan. Bakit? Dahil ang urban environment ngayon ay ganap na naiiba sa kanayunan nun. Ang mga damuhan sa gilid ng kalsada, malapit sa mga pabrika o sa mga parke ng lungsod, ay madalas na matagal ng labis na polluted ng mabibigat na metal na inilalabas ng mga kotse, gas at industrial waste gas. Ang mas nakakatakot pa, upang mapanatili ang tanawin ng damuhan, ang mga departamento ng pamamahala ng landscaping ay madalas na nag-i-spray ng iba't ibang nakakalason na herbicide at insecticide sa mga damuhan na ito upang pumatay ng mga peste. Ang lahat ng nakakalason na kemikal na ito ay lubos na nakapasok sa tangkay, ugat at dahon ng wild vegetables. Bukod pa rito, napakakomplikado ng kalikasan. Maraming nakakalason na damo ang halos magkapareho sa shepherd's purse kapag bata pa, tulad ng nakakalason na sumak. Kung hindi kayo isang agricultural expert na nagtrabaho sa mga bukirin sa loob ng ilang dekada at may matalas na paningin at malawak na karanasan sa pagkilala, huwag kayong mangahas na pumili ng mga damo. Upang makatipid ng ilang piso sa pagbili ng gulay sa palengke, kung aksidente ninyong kinain ang mga nakakalason na damo na puno ng mabibigat na metal at pestisidyo, o kung aksidente ninyong kinain ang nakakalason na damo na mukhang shepherd's purse, na nagiging sanhi ng pagsusuka, pagtatae, nerve poisoning, at sa huli ay dinala sa emergency room ng ospital para sa gastric lavage resuscitation, hindi ba napakalaking halaga nito at hindi sulit? Ang unang prinsipyo ng pangangalaga sa kalusugan ay palaging kaligtasan. Kaya, lubos kong inirerekomenda na kung gusto ninyong tikman ang lasa ng tagsibol,
kailangan kayong bumili sa mga lehitimong palengke, malalaking pamilihan ng agrikultura, o mga espesyal na gulay na lugar ng malalaking supermarket na may regulasyon ng gobyerno. Ang shepherd's purse na ibinebenta doon ay halos lahat ay artipisyal na inaalagaan ng ligtas. Kaya makakabili kayo ng may kumpiyansa at makakain ng may kapayapaan ng isip. Ikalawang red line. Kung mayroon kang mahinang pali at tiyan, dapat kang kumain ng kaunti o kainin ito ng may kasama. Sinabi natin kanina na mula sa pananaw ng medicinal properties ng Chinese medicine, bagamat nililinis ng shepherd's purse ang apoy sa atay, ito ay isang gulay na may malamig na katangian. Kung ang iyong pangkaraniwang pangangatawan ay mahina at ikaw ay isang tipikal na may mahinang pali at tiyan, paano mo ito malalaman? Nangangahulugan ito na karaniwan kang natatakot sa pagkain ng malamig na pagkain, ang kaunting pag-inom ng malamig na tubig, pagkain ng isang piraso ng pakwan o pagpapalamig sa hangin ay magiging sanhi ng pananakit ng tiyan at pagtatae, at kung minsan ay kailangan mong pumunta sa banyo ng maraming beses sa isang araw at dumumi ng malabnaw. Kung ganoon ang iyong kalagayan, kailangan mong mahigpit na kontrolin ang dami ng shepherd's purse na iyong kakainin. Huwag mong isipin na maganda ang nutrisyon nito at kumain ng marami. Ang labis na pagkain ay magpapalala lamang sa iyong mahina na tiyan at bituka. O, tuturuan ka ni Dr. Reyes ng isang maliit na pamamaraan sa Chinese medicine upang balansehin ito. Kapag nagluluto ka ng shepherd's purse, sinadya mong ipares ito sa ilang mainit na sangkap tulad ng paghiwa ng ilang piraso ng lumang luya sa pagluluto o pagwiwisik ng kaunting puting paminta sa shepherd's purse soup o palaman. Ang mainit na katangian ng luya at paminta ay maaaring napaka-epektibong balansehin at alisin ang lamig ng shepherd's purse. Sa ganitong paraan, hindi lamang mapapanatili ang nutrisyon, ngunit mas madaling tanggapin din ang iyong tiyan at bituka at hindi ito magkakaroon ng problema. Ikatlong red line. Kung ikaw ay may sensitibong balat, siguraduhing protektahan ang iyong sarili mula sa araw pagkatapos kumain. Maraming kaibigan ang hindi pa nakarinig ng termino na photosensitive skin sa buong buhay nila. Ano ang photosensitive skin? Nangangahulugan ito na may napakakaunting tao na ang balat ay napakasensitibo sa ultraviolet rays ng sikat ng araw. Kung sila ay bahagyang nalantad sa araw sa loob ng maikling panahon, ang kanilang mga exposed skin ay agad na mamumula at mamamaga, iinit at mangangati, at magkakaroon pa nga ng maraming maliliit na pulang pantal. Kung ikaw ay kabilang sa ganitong uri ng sensitibong balat, kailangan mong malaman ang isang siyentipikong katotohanan. Ang shepherd's purse, sa botanikal na klasifikasyon, ay isang tipikal na photosensitive na pagkain. Naglalaman ito ng ilang partikular na photosensitive na sangkap kapag kinain mo ang shepherd's purse. Ang mga sangkap na ito ay dadaloy sa ibabaw ng balat sa pamamagitan ng sirkulasyon ng dugo. Sa gayon, ay lubos na madaragdagan ang kakayahan ng iyong balat na sumipsip at maging sensitibo sa panlabas na ultraviolet rays. Kaya, kung alam mong mayroon kang ganitong uri ng balat, pagkatapos mong kumain ng masarap na shepherd's purse, lalo na kung kinain mo ito sa tanghali, mangyaring subukang manatili sa loob ng bahay sa nalalabi ng araw. Kung kailangan mong lumabas, siguraduhing magsuot ng napakahigpit na proteksyon sa araw. Gumamit ng payong, magsuot ng mahabang manggas na damit na panlaban sa araw, at iwasang ilantad ang iyong balat sa matagal na panahon sa matinding sikat ng araw nang walang anumang proteksyon upang maiwasan ang malubhang at nakakating na photosensitive dermatitis na dulot ng light reaction. Ika-4 na red line. Kung matagal ka ng may low blood pressure, mangyaring maging maingat sa pagkain nito. Sinabi natin kanina na sa ika-4 na benepisyo ng shepherd's purse, pinuri natin ito bilang isang regalo para sa mga pasyenteng may high blood pressure na may napakakakitang-kita at tiyak na auxiliary hypotensive effect dahil sa aman sa potassium at iba pang sangkap. Para sa mga taong may mataas na presyo ng dugo, syempre, ito ay isang magandang bagay.
ngunit ang mga bagay sa mundo ay kabaligtaran. Kung ang iyong kalagayan ay kabaligtaran, hindi mataas ang iyong presyon ng dugo, ngunit matagal nang mas mababa sa normal na antas at madalas kang nakakaramdam ng pagkahilo, pagdilim ng paningin at panghihina ng mga braso at binti kapag tumatayo ka ng mabilis. Kung ganoon, hindi ka dapat kumain ng napakaraming shepherd's purse ng sabay-sabay. Dahil ang shepherd's purse ay gumagana upang pababain ang presyo ng dugo at hindi ito nagtatangi. Kung mataas man o mababa ang iyong presyon ng dugo, kapag kinain mo ito, bababa ito. Kung mababa na ang iyong presyon ng dugo at kumain ka pa ng marami nito, madali itong maging sanhi ng pagbaba ng iyong presyon ng dugo na magpapalala sa kakulangan ng supply ng dugo sa utak at magiging sanhi ng mas malubhang pagkahilo o kahit pagkahimatay at iba pang mapanganib na sintomas. Mga kaibigan, sa episode na ito ngayon, masasabi natin na lubusan nating sinuri ang maliit na shepherd's purse na ito. Talagang napakadetalyado ng paglalahad. Sa huli, ang tagsibol, kung saan muling sumisibol ang lahat ng bagay, ay talagang isang ginintuang panahon para sa pangangalaga sa kalusugan na maingat na inayos at inilaan ng inakalikasan para sa ating mga matatanda na dumaan sa mga pagsubok ng panahon. Sa maikling ilang buwan na ito, patuloy na gumagana ang kinang tagsibol. At sa sandaling ito, ang shepherd's purse, na lumalaki sa kabundukan at sumisipsip ng esensya ng tagsibol, ay nagtataglay ng hindi mapigilang sigla ng tagsibol. Ang nilalaman ng potassium nito ay 5 beses ng mansanas, na kilala ng lahat. Ang nilalaman ng calcium nito ay 2 beses ng soybeans, na itinuturing na calcium supplement Shenki Divine Medicine. Ang nutritional content ng calcium nito ay napakakumpleto at lubos na tumutugma sa mga pangangailangan ng ating tumatandang katawan. At ang presyo nito sa palengke ay napakamura at napakasimpleng kapag nakita mo ito sa masikip na palengke, basta gumugol ka ng ilang piso at bumili ng ilang kilo para iuwi. Masasabi talagang ito ang pinakamura at pinakamataas na investment sa kalusugan para sa iyo at sa iyong pamilya ngayong tagsibol. Hindi na natin kailangan pang magsumikap para sa yaman o kadakilaan sa ating pagtanda. Sa katunayan, sa pagkain ng 3 beses sa isang araw, gumawa lang tayo ng maliit na pagbabago na tila walang kabuluhan. Sundin ang pana-panahong pattern ng kalikasan at matuto kung paano gamitin ang enerhiya ng langit at lupa upang alagaan ang ating sarili. Sa tagsibol na ito, magluto ng shepherd's purse para sa iyong pamilya tuwing 3 o 2 araw. Ituring ito bilang isang natural na gamot na ibinigay ng kalikasan. Ibalik ang mga nawalang potassium elements sa ating katawan sa mahabang buhay na ito at sapat na dagdagan ang nawalang calcium sa mga buto. Kapag ang mga trace nutrient elements na ito sa loob ng iyong katawan ay muling nakamit ang perpektong balanse, kamangha-mangha mong matutuklasan na natural na bumalik ang iyong enerhiya. Ang iyong buong pagkatao ay magiging masigla. Ang dating mahina na mga binti at paa ay natural na magiging malakas at hindi ka na magdadalawang isip sa paglalakad. Ang matagal nang nakakabahala na pakiramdam ng pagod at panghihina, anuman ang pagtulog mo, ay parang hamog sa umaga na tuluyang nawala sa hangin ng tagsibol. Kapag masigla kang naglalakad sa maliwanag na hangin ng tagsibol, anuman ang nakasulat sa iyong ID 60 o 80 taong gulang, ang iyong enerhiya ay natural na magiging 10 o 20 taong mas bata kaysa sa mga kaedad mo. Ito ang tunay na kaakit-akit ng food therapy at health preservation. Ngayon, kung may oras kayong pumunta sa palengke, siguraduhing tumingin ng mabuti sa mga gulayan at hanapin ang sariwang shepherd's purse na may amoy ng lupa. Bumili ng isang malaking dakot at iuwi para lutuan ang iyong lifelong partner ng mainit, magaan at masarap na shepherd's purse tofu soup o sa weekend kapag umuwi ang mga anak, magtulungan ang buong pamilya at gumawa ng isang plato ng shepherd's purse pork dumplings na may manipis na balat, malaking palaman, at mabangong amoy.
Ang buong pamilya ay masayang magtitipon, kakain ng masaya at malusog, at magtatamasa ng kagalakan ng pamilya. Kailangan ko pa ring maging maingat at magdagdag ng isa pang bagay. Pagkatapos ng maikling tagsibol na ito, mawawala na talaga ang pagkakataong ito. Kung gusto mo pa rin kainin ang sariwang lasa na ito, kailangan mong maghintay ng 365 araw para sa lahat ng matagal nang sumusuporta sa kalusugan lahat. Kung sa tingin ninyo ay nakatulong sa inyo ang mahabang diskusyon ni Dr. Reyes tungkol sa health preservation ngayon, o kung ang episode na ito ay nagbigay sa inyo ng bagong inspirasyon kung paano kumain ng siyentipiko sa tagsibol at nagtama ng inyong mga maling ideya noon, kung gayon, ang pagsasalita ni Dr. Reyes sa screen ng halos maubusan ng boses ngayon ay lubos na sulit at nakakabusog, mangyaring pindutin ang like button sa ibaba ng video. Ang bawat like at bawat komento ay ang pinakamalaking paghihikayat at pinakamalakas na suporta para sa akin. Mangyaring ibahagi rin ang video na ito sa iyong pinakamamahal na pamilya sa pamamagitan ng social media, sa iyong mga grupo, ng matatandang kapitbahay, o sa iyong mga matagal nang hindi nakitang mga kaklase upang sa masiglang tagsibol na ito, maunawaan ng lahat kung paano kumain ng tama, kung paano gamitin ang pinakamurang gulay upang mapanatili ang kalusugan ng katawan, mas kaunting pumunta sa ospital, at mas kaunting magdusa sa hindi kinakailangang sakit. Ipasa natin ang pagpapalang ito na naglalaman ng kalusugan at mahabang buhay, tulad ng pagpasa ng sulo, upang mas maraming matatanda na tulad natin na nagnanais ng kalusugan ang makinabang. Sa pananaw ni Dr. Reyes, ito rin ay isang napakagandang gawa ng kabutihan na ginagawa nating lahat. Sa mahaba at mahirap na paglalakbay na ito ng paghahanap ng kalusugan at mahabang buhay, hindi lamang tayo kailangang tumakbo ng mas mabilis kaysa sa iba, kundi kailangan din nating maglakad ng mas matatag at mas siyentipiko kaysa sa iba. Nawai ang bawat kaibigan na nanonood sa screen sa bagong tagsibol na ito ay maging masigla at puno ng enerhiya tulad ng sumisibol na kawayan at magkaroon ng malakas na binti at paa tulad ng matandang puno na nakabaon sa lupa at makakain ng masarap araw-araw na may malusog na katawan. Dito na nagtatapos ang ating programa ngayon. Naway magkaroon kayo ng mapayapang tagsibol. Magkita-kita tayo sa susunod na video.